Matapos kausapin ng pulisya, itinurn over sila sa Tacloban City Social Welfare and Development Office. Ayon sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, ang CSWD o MSWD offices ang siyang may kustodiya sa mga menor de edad na sangkot sa krimen. Babantayan po ng ating mga kapulisan, sasamahan po itong mga CICL na. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na pinagplanuhan daw ng dalawang menor ang krimen sa San Jose National High School. Initial investigation and interview with them ay lumalabas nga na sila yung nag-uusap at sila nga yung nagplano nito. Iniimbestigahan pa raw ng ahensya ang kumakalat ng mga screenshot ng messages. Pag-uusap daw ni na alias Rod at alias Nash ito ilang araw bago mangyari ang insidente. We still have to verify yung pong mga lumalabas na conversation, allegedly conversation nila. But from all indication, ay point to the fact na sila nga po yung nag-uusap doon. Pag-amin pa raw ni alias Nash sa mga otoridad, na-impluwensyahan daw siya ng nilalarong online gaming app na Gorebox. Meron po siyang mga nakapost sa kanyang social media ng mga violent videos, paggamit ng barel, so on and so forth, as well as masasabi natin na heavily influenced ng online content ang kanyang mga naging action. Nito lang June 23, pansamantalang banned o ipinagbawal muna ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang nasabing laro. June 23, pinakitulutan ng GMA News at resibo na makapasok sa San Jose National High School. Mga kapuso, batay po sa kwento ng ilan sa mga guro na ating nakausap. Dito ho nagsimula ang pamamaril ng dalawang menor de edad na suspect. Ganap na pasado alas 9 ho ng umaga noong Lunes. Dito unang naulinigan sa area na ito yung unang bugso ng mga putok ng baril. Lumalabas po sa investigasyon na itong nilalakaran kong pathway, itong pasilyo na ito ng mga classroom, dito ho mismo naglakad yung menor de edad na mga suspect. At ang binabanggit sa atin, dito rin siya walang habas na namamaril habang dumadaan sa mga silid-aralan na ito kaliwat kanan. Kung hindi nyo makikita, tignan nyo. Gulo-gulo ho, yung lamesa, yung upuan, pati yung mga gamit na iwang pahurian. Dahil ho sa pagmamadali ng mga estudyante na maisalba yung kanilang mga sarili. Mula ho dito sa pwesto na ito, naglakad ho ang mga menor de edad na suspect patungo sa area na ito. Mula ho sa pasilyo na ito, mga kapuso, lumabas ang mga suspect hanggang sa marating ang gitnang gusali na yan. At ang binabanggit ho sa atin ng mga nakasaksi, dito ho maraming mga estudyanteng napuruhan. Dito ho maraming nabaril ang mga suspect. Bunsod ng pangyayari, may mga panawagan na ibaba na ang age of criminal liability sa Pilipinas. Pero taliwas sa pagkakaunawa ng iba sa batas, hindi totoong walang magiging pananagutan ng mga menor de edad na nasangkot sa krimen. Paliwanag ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC. Marami ang nag-aakala na yung Juvenile Justice and Welfare Act, ang ibig sabihin niya walang pananagutan yung mga bata. When actually, in fact, this is not a free pass or immunity given to them. Ang sinasabi lang doon sa batas, ang bata, pag nagkasala siya, meron siyang pananagutan, pero gawin natin sa paraang makabata. Walang criminal responsibility ang bata pag 15 years old and below. Pag may discernment na at above 15, then pwede na silang kasuhan. Dagdag pa ni Attorney Oco, para sa mga CICL, 15 taong gulang pababa na nasangkot sa serious crime, hindi bababa sa 1 taon ng kanilang magiging pamamalagi sa shelter. Kung ang isang bata ay nakita o na-prove na nagkaroon ng kaso ng murder, ang sinasabi ng batas, dapat nilalagay siya involuntarily committed sa Bahay Pag-asa for at least 1 year. Para naman sa mga batang higit sa 15 taong gulang at nasangkot sa serious crime, ito raw ang magiging proseso. Kunyari, halimbawa lang general na lang natin, yung bata, murder, yung or physical injuries, yung naging kaso niya, tapos na-prove, ay siya pala talaga yung pumatay. Hindi, not necessarily kay Rod ito. Sabihin ng judge ngayon,
ito ang kaparusahan sa murder, so ito ang kaparusahan na kailangan mong iserve. Hindi ka muna pwedeng ikulong ngayon. Bibigyan kita ng tsansa na mag-rehabilitate. So ilalagay siya ngayon sa RRCY. Kung halimbawa nakaabot na siya ng 18, tanong si judge, kumusta? Sabi ni social worker, Judge, ang recommendation ko ay parang hindi naging successful yung rehabilitation. So magdi-decide na ngayon si judge kung ipapa-extend niya yung rehabilitation or sasabihin niya, since hindi ito successful, ililipat na kita sa kulungan, magsiserve ka na ng sentence mo. Malinaw din na hindi papakawalan sa shelter ang mga CICL na nasangkot sa ganitong mga krimen. Panawagan din ng JJWC. Mas kailangan bigyan ng pansin ang ugat kung bakit nalilihis ng landas ang bata. Open tayo dun sa sa debate or discussion nung kailangan ba nating i-lower, kailangan ba nating tingnan yung batas. Wag lang tayong mag-limit doon kasi maraming causes. Ano naman yung sitwasyon niya sa bahay? Bakit ganun yung galit ng bata? Meron ba siyang exposure sa violence? Nito lang June 23, dahil sa pananaw ng Police Regional Office ng Eastern Visayas ay may discernment o may kaalaman kung ano ang tama o mali si alias Rod. Sinampakan na ang CICL ng patong-patong na reklamong kriminal. Na-file na po siya ng 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, and multiple counts of serious physical injury. Habang si alias Nash naman na 14 na taong gulang mananatili sa kustodiya ng CSWD. Yung psychosocial support and intervention by the DSWD dun po sa facility run by the DSWD. Kailangan po siyang i-commit dyan, hindi po siya pwedeng palabasin. Hindi na maibabalik ang buhay nina Lawrence, Joyancy at Nicole. Pero pangako ng kanilang mga pamilya, lalaban sila hanggang sa dulo. Sana, Renz, ngayong wala ka na, sana tulungan mo kaming malampasan namin ito, tsaka matanggap namin. Gabayan mo sana kami. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel